sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Eksakto en punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na dos por dos. Halos 19 na milyong senior high school graduates sa Pilipinas ang itinuturing na functional illiterate at hindi nakakaintindi Ayun. ng simpleng kwento noong 2024. Ito po ang impormasyong ibinahagi sa pagdinig ng Senate Education Panel na ibinatay sa isinagawang pag-aaral ng Philippine Statistics Authority. Sinabi ng PSA na ang isang functional illiterate ay isang tao Na ano? na hindi masyadong makabasa, Ano pa? hindi masyadong makasulat, Ano pa? hindi marunong magkwenta, at hindi marunong umintindi. Tindi pala niyang... Parang engot lang pero ba't binanggit na functional? Aha. Functional pa ba yun? Ewan ko sa kanya. Functional illiterate. Nagpahayag naman ng pagkabahala si Senator Sherwin Gatchalian sa report na ito ng PSA. At nagtaka ito kung bakit nakapasa ang mga ito gayong hindi pala nakakabasa at nakakaunawa ng kahit simpleng instruction lamang. Isyu ng bayan, katotohanan, dos por dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng husto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang Dos por Dos sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Lungkot ako dun sa binasa kong balita na natin. Na balita na yun, kumbatsero. Bungad na balita. Totoo kaya ito? Ito ba'y makatotohanan? Pero PSA no? Philippine Ito, Statistics Authority ang naglabas Study mismo to. Ulitin nga natin, ano daw ang halos gano garami yung senior high school. 19 million. Isipin mo, ang Pinlano, binago yung sistema ng edukasyon natin. Dati wala naman tayong senior high school. Ginawa hong merong junior high, may senior high, para daw ho, kung ang kaya lang hanggang high school lang, pwede nang makakuha ng trabaho yung makakatapos ng senior high school. Tama. Tingnan mo, ano daw? 19 million ng senior high school graduates nakatapos na.
functional illiterate. Functional illiterate. Functional illiterate. Oo. Mario Joseph. Na- At ibinigay yung paliwanag na ano raw yon, yung functional illiterate. Oo, ito daw po yung mga bata. Ito papakinggan po ninyo ito mga magulang at mga mahal na taga-subaybay na marunong makabasa, marunong makasulat, marunong makakwenta, ngunit hindi naiintindihan kung ano ang kanilang binabasa. Hindi na nauunawaan. Sa madaling salita, yung comprehension, kumbatsero. Oo, Yung hindi comprehension. naintindihan. Oo. Mario. Meron na mga ang tawag nila basic illiterate. Meron naman marami din to, kumbatsero. Nasa 5.86 million na mga Pilipino ang basic illiterate. Ang ibig sabihin daw po Basic, nito ay hindi marunong bumasa, hindi marunong sumulat, Yan talaga. at hindi marunong kumwenta. Senior highs na yan? Ayun, senior high school. Mario Joseph naman. Paano umabot ng senior high yun? Alam mo kung ba Meron mga iba kinder pa lang nakakabasa na ng kinder pa lang nakakabasa na. Marunong nang mag addition, talaga. subtraction. Etong Dadaan pa yun sa elementary. Grade 1, 2, 3, 4, 5. 6. Tapos teka muna. Ano mang yung junior high ba ano ngayon? 7. 7, 8. 7, 8. Tapos ano ba yung susunod doon? Hindi, yung junior high school. Yung 9, 10. 9, 10. Yung senior high school. 11, 12. Ilang taon na yung graduate ng senior high school? Yung grade 12 na yun? Yung grade 12, 18 na, kumbatsero. 18 na yun? 18 na. Pero mo, 18 na. Ganun pa rin. Hindi pa rin makabasa. Abay, saan ka nakakita nun? Yun ang malungkot. Ito po yung in terms of illiteracy, narito daw po ang listahan ng mga probinsya na may pinakamaraming mga illiterates. Tawi-Tawi, 67%. Davao Occidental, 53%. Zamboanga del Sur, 49%. Northern Samar, Nako. ito may nasingit na isang taga-Bisaya, 48%. Basilan, Sarangani, may nasingit uli isa pang Samar. Western Samar, Oo. Agusan del Norte, Sultan Kudarat, Lanao del Norte. Dito po sa 10 na to na binasa natin, tama, 2, 4, 6, 8, 10. Dalawa ay taga-Visayas, pero 8 ay Mindanao. Doon po natin makikita mga kababayan na may problema tayo dito sa kahit na napakarami pang social media, access po sa internet, may problema po talaga ang sistema ng edukasyon sa atin. Hindi natin malaman kung sa nagtuturo ba, o sa tinuturuan ba, o sa itinuturo ba. Bagamat nung pang-araw kong batsero, napag-usapan na namin yan ni Ma'am Noemi Villanueva ng San Isidro Nueva Ecija. Sabi niya, alam mo ba na merong gumagraduate ng high school na basic sentence construction. Hindi magawa. Hindi makagawa. Hindi makagawa ng isang simpleng pangungusap na nagkakaintindihan ang subject and predicate. Kung batsero. Noon pa. Ito, mas matindi to. Di ba dapat sa panahong ito tayo? Sa panahong ito, nung panahon mo, kung batsero, nung nag-aaral ka ba? Nung kinukwento mo nag-aaral lang naman ako. Tagal na siguro yan. Medyo matagal. Noon, hindi pa ganun katindi ang suporta ng gobyerno sa edukasyon. Totoo. Sa mga nakalipas nito lang na taon, halos lahat na ngayon libre na sa pag-aaral. Sabi ko nga, may mga libre ng pati kolehiyo, libre na. Sabi ko nga kung batsero, maiinggit sa atin ng mga halimbawa ang nasa Singapore. 'Di ba? May pagkakataon nagkukwentuhan tayo, ay buti pa sa kanila, libre. Sabi ko, yung kausap ko nga, ba't hindi mo ba alam na dito sa Pilipinas mula sa daycare hanggang kolehiyo libre.
Dito sa Pilipinas. Anong masama sa libre? Ano masama? Hindi, libre talaga. Libre ho yan. Libre po. Ang tinutukoy po natin ay public education system. Oo. Oo. Libre po. Kaya nakakapagtaka na ganito pa rin karami yung itinuturing nilang at napaka mapanganib ho nito, napaka delikado po nito. Ano ba? Ano ba ang panganib? At maaring masamang idulot ng ganitong sinasabing napakaraming senior high school graduates na functional illiterate at mahigit 5 milyon o halos 6 na milyon na sinasabing basic illiterate. Pakinggan po nyo at babasahin po ni Kumbachero ang isang sipi. Wala rito. Wala ba? Wala rito. Narito po. Ito pala, inabot sa akin ni Greg. Narito po ang isang pahayag mula sa isang kasama doon sa mga educator, mga eksperto sa pagdinig ng Senadong ito. Sige nga. This poses significant challenges. Ito ay nagtatakda ng isang mabigat na hamon Because of their inability dahil sa kanilang kawalang kakayanan to perform more complex tasks na makalikha o makagawa ng mas komplikadong mga gawain or navigate challenges that require higher literacy skills. o makaraos sa mga hamon at mga kagalingan. This limits, Nililimitahan nito the employment opportunities ang mga oportunidad sa pagtrabaho they have access to na meron sila and consequently are at greater risk at mas mapanganib of poverty na masubsob sa kahirapan and social exclusion. at na eechapwera sa lipunan. Yun lang ba? Yun lang ba sinasabi? Yung tungkol lang ba sa malilimitahan yung kanilang tsansa na magkaroon ng trabaho? Yun lang ba? Yun lang ba? Yun lang ba? Ano? Ay hindi po. Meron pang karugtong yan. Ang binasa ko kanina ay nasa itaas. Ang babasahin ko naman ngayon ay nasa ibaba. Nasa ibaba. Hindi ko naman nakitang nasa itaas yung binasa. Nakayuko ka eh. Eto na. Araw. They may also be Sila ay maaari rin vulnerable to exploitation. na maabuso. Ay, Napansin niyo ba? Hindi ko na itutuloy yung iba pang binanggit. Doon pa lang Ito, lalo na ngayong mag-e-eleksyon. Nako, Dito po. madaling mauto. Ayan, dito po ngayon. Madaling maloko. Kitang-kita ho yan. Ngayong panahong ito na mag-e-eleksyon, kitang-kita ho yan. Yung exploitation sa mga taong mangmang. Totoo yun. Walang alam. Nakalulong. Kaya sabi ko kung Bachero kanina, nakakalungkot tong pambungad natin. Sapagkat ito ay nagmamanifest na ngayon. Pagka sa social media tumingin ka, dito lang halimbawa habang nag-uusap tayo ngayon, makakakita ka ng comment na, sabi ko, tanga ba tong nakikinig na to? Tanga ba tong nakikinig na to? Kanina pa kami nagsasalita at nagpapaliwanag ni Kumbachero ng maayos naman. Tapos makikita yung mga komento. Tanga ba sila? Eto pala yun. Ito yun, oh. Hindi pala tayo nagkabula. Ganun nga pala. Mangmang. Bachero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos por Malaking problema Ngayon. Magagalit ba tayo sa mga taong ito? Aba, hindi po. Hindi po. Ito po ay sitwasyong kaawa-awa. At kapag ito'y nagpatuloy at lumaganap, hindi lang ho sila, hindi lang ho yung Mindanao, hindi lang ilang parte ng Visayas. Pag ito'y nagtuloy-tuloy, buong Pilipinas, buong bansa na natin. Alam niyo po mga kababayan, meron pong isang pag-aaral na nagsasabi na 10 years to 20 years from now ay ang ekonomiya ng mga bansang kalapit natin, kasama po dyan ang Japan na napakaunlad po, ang Korea na maunlad po, ay magkakaroon ng napakalaking problema sapagkat
kinakapos na sila ng tao. Kinakapos sila ng tao. Aging ang kanilang population. Aging ang population at may mga lugar nga po halimbawa ngayon sa Korea na ang mag-asawa, una dapat magkaroon mag-asawa tapos mag-anak ay inaalok pa nila ng salapi. Tingnan niyo Yung na. isa $74,000 ang inaalok. Bahay, magandang startup na negosyo para lang magkaanak. Ganong kalaki ang problema. Nakikita kasi ng kanilang mga leader ang problema ng kakulangan ng tao. Pero dito po sa Pilipinas, napakarami nating tao. Pero kung marami kang ang tao, pero mangmang naman, ang laking problema po, mga kababayan. Ang laking problema, yung pong mga mangmang na kababayan natin, ulitin po natin, hindi po sila para aglahiin, kundi para sabihin ang sama ng sitwasyon natin. At hindi tayo ang nagsabi nito. Ito'y galing ho sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority. Kanina nga, pasabi ko totoo ba ito? Parang nagdududa pa ako Pero ito ho'y galing sa pag-aaral at ang PSA, hindi ho basta-basta mga numero lang ang inilalabas niyan. May mga basihan yan. Research po yan. Saka po yan pag-aaral yan. Yan po kahit pangit ang larawan ng Pilipinas pagdating sa numero, kailangan po nilang ilahad sa atin. So, dapat ito kong batyero ay gamiting batayan ng ating mga kababayan sa mga ibinoboto po natin. Ayan. Sa mga ibinoboto natin, ibigay kung what we need, kundi hindi yung what we want. Ayan. Kasi tayo gustong-gusto natin, napapasaya tayo nung buti pa to, napapasaya tayo nito. Buti pa to, may abot, buti pa to, may abot. Ito kahit na magnanakaw ito, at least naaabutan ako nito. May ganun Ayun. May ganun Ayun na nga. Kaya nga pala ganun. Dahil marami sa atin ganito ang sitwasyon. At baka marami sa mga taong nagugobyerno baka gusto nga nila na ganito ang sitwasyon ng ating mga kababayan. Tuwang-tuwa na ganyan ang sitwasyon ng mga kababayan. Baka merong ganun baka ng mga politiko dahil kayang-kaya nilang kontrolin. Ano sabi kumpanyero sa dulo? Exploit. Kayang-kaya nilang i-exploit ang mga taong mangmang na gumagapang sa kahirapan. Tuwan-tuwa sila doon. Para asa ka ng asa doon sa politiko. Ayaw nila. Ayaw ng mga ibang mga nagogobyerno na umunlad ang isipan, karunungan ng maraming mga tao sapagkat alam nila, kayang-kaya nilang manipulahin gaya ng ginagawa sa karamihan sa ating mga kababayan ngayon. Magpapatuloy po tayo. Jerry Baha at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Binabati pala natin ng happy birthday. Sino ba yung nagbe-birthday na yan? Kaaga-aga. Ay, boy. Si Congressman Abet Garcia ng Bataan. Aba, tinan mo naman, Congressman Abet Garcia, happy birthday po sa inyo. Oras po natin. Aji, Mr. Jalam Tang, Lakyam Diap Ithun, 6:21 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Mula sa number Balitang maaasahan, ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng anong araw ngayon? Webes. Biyernes. Labor Day. Thursday pala. Labor Day. Walang pasok. Sa ulo ng ating ACS Balita. Makati City, pang-apat sa mga lungsod sa mundo na may nangungunang healthcare.
Solar-powered irrigation system binuksan sa Sariaya, Quezon. Comelec may apila sa DA, 20 pesos kada kilong bigas project ipatupad matapos ang May 12 elections. Malacanang sa mga kritiko, 4 na araw na libreng sakay sa MRT at LRT, huwag nang intrigahin. Real Chinese group pumalag sa pagsasangkot sa anak ng pinaslang na negosyante sa kidnap slay case. At PNP may alok na 5 milyong pisong reward laban sa babaeng sangkot sa pagdukot at pagpatay sa Chinoy businessman. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. ating ACS Good News. Nakuha po ng Makati City ang posisyon nito bilang Global Healthcare Leader. Nasa ika-4 na ranggo sa mundo ayon sa latest Numbeo Healthcare Index for 2025 Quarter 1. Ang Makati ang tanging lungsod, ang nag-iisang lungsod sa Pilipinas na nakasama sa prestihiyosong listahan sa nakuha nitong score na 85 out of 100. Tinalo pa ang ilang lungsod mula sa Europa Aba, at tingnan mo North nga naman America. yan. Aba, Ang tingnan mo rankings nga na naman. inilathala ng data analysis sa platform Ranking Royals, nakuha po ng Kaohsiung, Taiwan ang rank 1, rank 2 ang Taipei, Taiwan, at rank 3 naman ang Chiang Mai, Thailand. Ayon kay Makati City Mayor Abby Better Binay, ang recognition ay nagpapatunay sa kanilang pangako sa pagbibigay sa mga Makatisen ng pinakamahusay na serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Sinusuri po ng Numbeo Healthcare Index Numbeo. ang healthcare infrastructure batay po sa medical professionals, equipment, staff quality, doctor availability, at gasto sa paggamot. Ang mataas na ranking ng Makati City ay sumasalamin sa makabuluhang investment nito sa healthcare facilities at serbisyo Tingnan mo nga sa mga naman, ano. nakalipas na taon. Hindi po isang taon Nagsalamin to. pa, ha? No. Kumbaga hindi lang one time, big time ito. Ang kagandahan po nito over the years, talagang nag-effort na ma-improve yung pong healthcare service. Iba talaga nagawa ni Abby Better. Abby Better, Abby Better Binay dyan sa Makati. Last few weeks na lang niya Oo sa nga. Makati. Kung Sana ay may tuloy-tuloy kung sino man ang susunod na uupong mayor dyan sa Yun. Makati. Congratulations, Makati! Abby Better Binay, maganda morning! Sa isa pang good news, pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang ribbon cutting sa turnover ceremony ng 50 million pesos Castañas Centro Communal Irrigation System Solar Pump Irrigation Project sa Sariaya, Quezon. Ay, ito pala, ayan, pinapakita natin sa... Ang lakas. lakas. Ang lakas ng tubig, Oh, ha? lakas, Solar lakas. lang yon, kumbatsero? Oo, Nakakita ka na ba ng deep well? ng actual na ganon? Na solar lang Yung hindi lang video. na tubig, Oo. ganun ng Solar. Oo. Hindi yung solar hindi pa, Oo, pero hindi pa. pero yung Ayan, lakas, oh. pero crudo. Pinatatakbo ng crudo. Ang lakas. Hindi, sasakyan. Sasakyan, nakakita ka na. Nakasakay ka na. May nasa 50 hektaryang sakahan ang inaasahang makikinabang sa makabago at sustainableng sistema ng patubig, ang Solar-Powered Pump Irrigation Galing, Project galing. o SPIP. Na makatutulong daw po sa mga magsasaka at kanilang komunidad. Inaasahang sa tulong ng nasabing irrigation project ay makakatipid ng hanggang 80,000 pesos ang mga magsasaka sa bawat cropping season na malaking ginhawa sa mga magsasaka at sa kanilang pamilya. Sa kanyang talumpati, giniit ni Speaker Romualdez na ang solar irrigation project ay mag-aatid ng bagong pag-asa sa mga magsasaka at mga susunod na henerasyon. Todo pasasalamat naman ang mga magsasaka sa Sariaya kay Speaker Romualdez sa pagsuporta nito sa solar-powered irrigation system. Sinabi ni Federico Alday, Pangulo ng Castañas Centro Irrigators Association, muling nabuhay ang kanilang mga bukirin at nagkaroon sila ng bagong pag-asa sa tulong ng bagong teknolohiya.
Congratulations at congratulations din kay NIA Administrator Engineer Eddie Guillen. Yun. Umapila ang Commission on Elections sa Department of Agriculture na ipagpaliban muna ang 20 pesos per kilo rice project hanggang matapos na ang eleksyon sa Mayo 12. Nakatakda ngayong araw ang pilot rollout ng murang bigas sa Cebu na susundan sa buong Visayas region. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nagbigay sila ng ban exemption sa lahat ng klase ng ayuda at kabilang sa maituturing na ayuda ang murang bigas program. Gayunman, iginiit ni Garcia na iwasan muna sanang ipatupad ito sa buong bansa upang maiwasan ang akusasyon na ginagamit lamang ng pamahalaan ng bigas para sa politika lalo't malapit na ang halalan. Samantala, hinihintay pa nila ang liham mula sa DA tungkol sa implementasyon ng 20 peso per kilo rice project. Sinabi naman ng Malacanang na susunod ang pamahalaan sa utos ng COMELEC kaugnay sa pagbebenta ng 20 pesos per kilong bigas. Alas 6:33 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na maputiha. Gising na ba kayo? Pumapila ang Malacanang na huwag intrigahin at politikahin ang 4 na araw na libreng sakay sa LRT at MRT bilang bahagi ng pagdiriwang ng Labor Day. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, makatarungan at libreng biyahe lalo't layo nitong pamapagaan ang gastusin ng mga manggagawa. Paliwanag pa ni Castro, 4 na araw ang itinakdang libreng sakay upang mas maraming empleyado ang makinabang lalo pat walang pasok sa mismong Labor Day ngayon. Git ng palasyo, hayaan munang makinabang ang publiko sa mga tulong mula sa gobyerno at huwag itong bigyan ng mali siya. Ang May 1 po kasi International Labor Day po ito. Hindi naman po natin pwedeng ibigay ito sa mga manggagawa sa December. So tama lamang po sa panahon kung kailan dapat ito sineselebrate po ang Labor Day, doon naman po natin ibigay. Ngayon, si Yusek Claire Castro. Alas 6:34 ng umaga, naimbaga bigat kada kayo amin na po, agring kayon, gising na. Umalag ang Movement for Restoration of Peace and Order at tinawag na fake news ang lumabas na ulat na ang mismong anak ng pinaslang na negosyanteng si Anson Ke ang isa sa tinitingnang suspect sa krimen. Batay sa lumabas na report, itinuro ng isa sa mga suspect na si David Tan Liao ng anak ni Anson na si Alvin Ke ang mastermind sa pagpatay. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni MRPO Founding Chairman Teresita Angsi na dapat ay maging maingat dahil posibleng iba lang ang itinuturo ni Liao para iligaw ang otoridad sa tunay na utak sa krimen. Git pa nito, masakit para sa pamilya Ke na mabalitaan ng ulat gayong nagluluksa pa nga ang mga ito. Imagine, Henry, this is a grieving family. In part grief, talagang grief talaga na said na ang luha nila. Nakausap ko kagabi, no? Ang tinig ni MRPO founding chairperson Teresita Angsi. Samantala, nag-alok naman ng 5 milyong pisong reward ng Philippine National Police laban sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa ika-aresto ng isang babaeng sangkot sa pagdukot at pagpatay sa Chinoy Steel Magnet at kanyang driver. Kinilala ni Police Brigadier General Jane Fajardo, spokesperson ng PNP, ang babaeng suspect na si Wen Li Gong, na gumagamit ng mga alias na Kelly Tan Lim at Wang Yanling. Isinangkot sa krimen si Wen Li Gong ng dalawang naarestong Pinoy suspect na sina Raymart Katakista at Ricardo Garcia. Ayon kay General Fajardo, si Gong ang sinasabi ng mga suspect na may malaking papel sa kidnap slay sa biktima driver nito dahil siya ang nakipagnegosasyon sa pamilya gamit ang telepono ng negosyante. Sa record ng PNP, sangkot din si Gong sa iba pang kaso ng kidnapping simula 2023 kung saan ay nahuli na ito noong 2024 ngunit nakalaya matapos magpiyansa. Muling namataan si Gong sa Boracay Island noong April 21, 2025. Susunod! Tito Boy! Yun daw pong Department of Finance ay nagpapaliwanag. Sila kasi ay parang nabubugbog ngayon sa social media at hindi lang sa social media, pati sa mainstream dahil sa di umano, itong si Secretary Ralph Recto
ay may pinapanukalang itaas ang capital gains tax. Capital gains tax, donor tax. At nako. kung paano yung iba pang klase ng tax. Oo, meron daw pong paglilinaw ang Department of Finance diyan. Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. 6:38 ng umaga. This time check is brought to you by ACS. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, katanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:43 ng umaga, tiniyak po ng Department of Finance na hindi magkakaroon ng karagdagang buwis kasunod ng mga nagkalat na anilay disinformation sa social media. Sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto, matatag ang fiscal performance ng bansa kaya hindi kailangan magtaas ng singil sa buwis. Maayos rin anyang napapamahalaan ng gobyerno ang pananalapi at tinitiyak na ipagkakaloob sa taong bayan ang kanilang mga pangangailangan. Hindi rin kinatigan ng DOF Secretary ang mga panukalang taasan ng buwis sa capital gains, donors at estate tax sa 10% mula sa 6%, kaya't wala raw mangyayaring dagdag na buwis. Samantala, naghanda rin ng DOF ng mga hakbang upang masiguro ang matatag na pananalapi ng bansa para matugunan ang tumataas na global uncertainties sa ekonomiya dahil sa mga tensyon sa politika, mas mataas na interest rate at unpredictable na mga polisiya sa kalakalan. Kaya lang kumbachero, ang istorya na to, bagamat parang lumilitaw na ang dating fake news, Fake news, yung una na wala namang ganun, dinideny ng DOF lamang ngayon. Ang problema po, kahapon ho kasi lumabas sa balita na itong si House Committee on House Committee on Ways and Means Chairman Joey Salceda ay naglabas sa social media sa media sa House ng kopya ng sulat ng Department of Finance, kumbachero. At ang sulat na ito ay nagsasabi na iwini-withdraw na ng Department of Finance ang panukalang amyenda sa Capital Markets Efficiency Promotion Act para isulong yung tinatawag na Government Revenues Optimization Program. Sa ilalim kumbachero nitong Government Revenues Optimization na to, nakalagay yung mga gusto nilang ipanukala. Ang capital gains sa property donors tax at estate tax ay tataasan ng 10% from 6% from 2025 to 2030. At i-reduce na lang uli sa 6% starting 2031 at nakalagay pa sa dokumentong ito na ang DOF ay iniestima daw po nakikita ang gobyerno ng 300 billion may kwenta pa sila. pesos. May kwenta ng kita. Sa madaling salita, kumbachero, may document na isinabit ang DOF sa committee ng Kongreso para lumikha ng batas na nagtataas ng capital gains. At iba pa? withdraw dahil sabi daw ni Secretary Recto maganda naman ang kita ng gobyerno, koleksyon ng So hindi fake news. hindi fake news kasi para Totoong meron. Iniisip ko tuloy, mali ba ang komprehensyon? Kasama ba kami sa illiterate? Kasama ba tayo sa illiterate? Ito kasing parang pinatutunog ng Department of Finance ngayon, para bagang fake news yung unang balita. Samantalang meron pala talaga silang ganong proposal. Official document po yung withdraw from Congress. Ba't hindi aminin na nagbago kami na isip? Nagbago ng isip. Mas malaki pala ang kita ngayon ng gobyerno. Kaya hindi na kailangan yan. Eksakto, ganun na lang. Good PR pa yun Good PR. Ibig sabihin, ang ganda ng fiscal performance ng administrasyon. Oo. Kaya sasabihin mong fake news. Yun ang problema kung bachero. Lahat
na lang pinagbibintangan. Holiday na holiday na papainit ang ulo na. Bira. Joseph. Bira. Ayoko na nga. Tingnan mo na, hindi pa tayo tapos. Alas 6:47 na umaga. Holiday na holiday. Labor Day Nagkasa ng Labor Day March ang kilusang Mayo 1 at All Workers Unity ngayong unang araw ng Mayo. Sisimulan ito ngayong alas 8 daw po ng umaga dyan sa Liwasang Bonifacio bago ang kanilang pagmarcha patungong Mindiola, Maynila kung saan magkakaroon ng programa alas 11:30 ng tanghali. Kasunod dito magkakaroon din ng Labor Day Labor Vote Meeting de Avance sa Plaza Miranda. Ang naturang Labor Day March ay para sa apela ng KMU at All Workers Unity na 1,200 pesos living wage nationwide. Yon. Pagpapababa ng presyo ng mga bilihin at pagwakas sa kontraktualisasyon. Bibigyan din dito ang hinaing ng mga manggagawa sa nagdaan at kasalukuyang administrasyon. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Magandang umaga sa mga OFWs, mga manggagawang nasa ibayong dagat. Labor Day ngayon. Good morning. At medyo hindi magandang balita sa inyo ito, pero magandang balita para po sa bansa. Umakyat po ang halaga ng piso kontra dolyar. Gulat nga ako, kumpachero Balik pala sa 55 level. Congratulations. Nagkakalat kasi tumaas ba ang piso o humina ang dolyar? Sabihin na nating lumakas ang piso. Ayan, para may konting yabang. Lumakas ang piso dahil nagkakalat po si Donald Trump sa Amerika. Sabi kasi ng pahayagan, peso returns to 55 per dollar on week greenback. On week greenback. Ibig sabihin yung dollar. Hindi, lumakas ang piso. Lumakas ang piso. Ganun sana. Yun lang. Wala na. Alam nga naman sabihin mo, kaya ho bumagsak sa boxing yun. Mahina yung kalaban Hindi ganun. Hindi ganun. Kaya napabagsak yung kalaban dahil malakas tayo. Malakas manuntok si Manny Pacquiao. Ayun. Oras po natin, Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 7 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Sa DZRH. 6 minutes bago ang alas 7, nasan kaya ang init dikit sa tag-init promo? Oo nga. Sherwin, where are you? Where na you? Sherwin! Yes, Jerry Katunying, nandito tayo ngayong umaga. Dito ang ating team ng init dikit sa tag-init. Dito sa may Kogyo, Gate 2. Dito yan sa may sakayan ng Kamagong at ng Roblu. Dito sa mga suki natin dito sa Antipolo, magsadya kayo dito sa may Kamagong Roblu Terminal. Dito yan sa may kahabaan lamang nitong National Highway. Paakyat to ng Marilake. Ito yung daanan papuntang Marilake. Yan naman ang kukulit na mga tao. And then, tignan mo, ang dami. Ang dami na Ang dami. Kuyog. Wala kasing pasok Kami na gusto magpadikit natin sa range sticker. Kaya kailangan nyo lamang dalhin yung inyong sasakyan. Magpadikit natin sa range sticker at manalo ng instant premyo mula sa DZRH ang kauna-unahan sa Pilipinas. So ano pa hinihintay nyo? Google na dito sa may sakay ng Roblu at ng Kamagong. Dito yan sa bahagi ng Kogyo, Gate 2, Antipolo. Kagabi pala, ang dami umakyat dito, Antipolo, dahil lakbay, alilakad. Bakit ang simbahan ng Antipolo, kagabi, yung mga kababayan natin, dumog dito sa Antipolo. Pero ngayong umaga, ang daming mga motor, bakit yata ito na Marilake para mamasyal. Aris number 6, Short Battle para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga bayan, patuloy na Ying at Ka-Jerry 2x2. Easy, chill lang. Chillax lang, holiday ngayon. Pero kahit holiday, kailangan nakabangon na kayo, ha? Tama.
lalo pat birthday ni Kong GP Padiernos. Kong At GP. nangungumbida sa mga kaibigan, kamag-anakan ni Kong GP Padiernos. Kong GP, Siya po ay magdiriwang ng kanyang 62nd birthday May bukas. Chu, May Chu. May Chu. Dito Ito ba raw po ay yung, gaganapin sa Derek Popoy. I-announce ko ba yung lugar? Alas 6 daw po ng gabi. Dito lang, malapit lang. Alas 6 ng gabi. So, magkita-kita po kayo ng inyong mga may bahay. At sabay-sabay po tayo mag-dinner Ayan. in commemoration of the 62nd birth anniversary Of Kong Congressman, GP Padiernos. Ayan. Magandang umaga rin pala kay Rick Reyes na nasa Florida, USA. Ay, si Rick Reyes, Nakatutok oh. daw si Marlene at ang anak niyang at ang anak niya. Ganun din si Brian. Si Brian Kitoriano. Kilala mo yan, kumbatsero. Si Brian, Nakasabay Brian. ninyo ni Jen Sobarjaga. Oo. At itong si Aya Jerome Tang Aya at si Jerome Dean Tang. Jaime Ibanez ay laging nagbabantay, lalo na dito sa mga mangyayari. Tinitingnan niya kung sino pa ang madi-disqualify daw. Bakit meron bang mga dinidisqualify? Tinitingnan niya kung meron pang madi-disqualify sa mga senatorial candidates natin ngayon. Sa tindi ng bakbakan sa Ay, kampanyahan. teka muna nga pala, buti nabanggit mo yan. Meron akong binabasang survey kahapon, kaya lang ayaw bigay sa akin kopya. Yung kopya mismo. Sabi ko, pwede bang isulat ko na lang? Sinulat ko na lang kung batsero. Survey yan, bago. Survey to, bago. Lailo, April 14 to Lailo. 22. So, ito yung pinakamainit. April 14 to 22, kung batsero. Okay. Last week lang. Last week lang to. tapos, Ito yung at least pinakabago. Number 1, Bongo. Talagang puro sa mga survey, Bongo number 1 na ngayon, ano? Oo. Tapos, 2 to 3, Erwin Tulfo and Bato de la Rosa. Okay. 4 and 5, Tito Soto and Abby Bear Binay. Wow, ang laki na iniaangat ni Abby Better Abby Binay. Bear Ano? Binay. 6 to Chen, Oo. Ben Tulfo, Okay. Pia Cayetano, Lito Lapid, Ping Lacson, Bong Revilla. 6 to 10 yan. 6 to 10 to. At 11 to 13, Oo. Camille Villar, Okay. Bam Aquino, Amy Marcos. Umakyat ng 5 points si Amy Marcos. Si Amy, oo. Malakas din yung commercial niya in 2 weeks. oo. Yung commercial niya kay ano alam nito? Kay VP Sara. Oo. 14 to 18, Willie Revillame, Manny Pacquiao, Oo. Rodante Marcoleta, Kiko Pangilinan at Philip Salvador. Yung iba hindi ko na matindi, naisulat ano? Malayo Oo. na oo. Pero mataas din si Bam Aquino, ha? Bam Aquino nandun siya sa 11 to 13. Sumisingit sa mga Duterte at loyalist. Loyalist, parang gano'n. No? Ganon ang labanan ngayon eh. Oo. Duterte and mga Marcos loyalist. Parang ganon ang dating. Pero sumingit ang isang Aquino. Bam Aquino. Oo. Ayan, yan po yung latest. At mamaya po, meron po naman tayong latest sa mga Labor Day activities. Ito raw, si Senator Juan Miguel Zubiri ay sinusulong pa rin ang kanilang panukala na itaas ang sweldo ng mga manggagawa dahil sa tumataas na presyo ng bilihin. Sabi naman daw nitong si Senator Manny Pacquiao, kapag daw siya nakabalik ay 200 pesos ang kanilang isusulong na taas sa sweldo ng mga manggagawa. Pero wag daw mag-alala, especially 200 across the board. across the board, kumbatsero. Ibig sabihin, hindi lang doon sa minimum. Oo. Kasi Nagtatampo yung iba eh. Nagtatampo na yung iba eh. Puro yung minimum ang dinadagdagan. So ito, 200 pesos across the board. Across the board. Wage increase. Sabi ni Senator Manny Pacquiao, naintindihan daw niya ang hirap ng buhay dahil siya nag-umpisa na 106 pesos per day lang ang sweldo. Bilang, nag-construction worker pala si Manny Pacquiao. Tingnan mo na yan. Construction worker siya dati. So, nag-umpisa raw 106 pesos per day. Bukod doon sa dating nagbubuhat siya ng mga tuna. Iba sa pa yun. Jensen. Iba pa Kaya yun. lakas manuntok eh. Totoo. Pagkatapos yan buhatin yung tuna, maailuto nga. Oo. At sabi po ni Senator Pacquiao, yun naman daw mga MSMEs,
hindi naman daw dapat napabayaan. Kailangan kung sila ay Yung mga kumpanya, no? magbibigay naman Maliliit na kumpanya. ng sweldo, dapat maisulong ang tax break, Ayun. access sa pautang at benepisyo para sa kanila kapalit ng makatarong pasahod. Yun lagi kasi ang nagiging problema, yung kung paano mo babalansehin yung pagpapataas sa sahod ng mga manggagawa at yung kakayahan ng mga kumpanya, lalo na ng mga maliliit na kumpanya. Totoo. Maliliit na negosyo. Kaya itong usapang sweldo, kumbachero, napakahirap na balancing act. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy. Direk. 6 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw po ngayon ng Huwebes, 1 ng Mayo, Labor Day, walang pasok, double pay sa mga papasok. Sa uno ng mga pangunahing balita, halos 19 na milyong high school graduates nung nakaraang taon. Hindi daw po makabasa at hirap makaunawa ng simpleng kwento, ayon sa Philippine Statistics Authority. Memo para palitan ang liderato ng Kamara, tinawag ng Malacanang na fake news. Trabaho, food security, nangunguna pa ring issue para sa mga botante ayon sa SWS survey. COMELEC, binabahan ng reklamo ng vote buying congressional candidate sa Quezon, dinisqualified. Pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa mga kadiwa center sa Metro Manila, nireschedule sa Mayo at 13 after election na. At 4 na Chinese arestado sa 1.7 million puslit na sibuyas sa Pampanga. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Ahin muna natin, kumbachero, ang mga aktibidad kaugnay ng Labor Day. At nandoon sa Maynila, si RH29 Boy Gonzales na nakikipag palitan ng paycheck. Paycheck. Payslip. Sumweldo kasi kahapon Sweldo kahapon sa mga ibang manggagawa. Boy, may mga sarado raw ng mga kalsada dyan sa Maynila. RH29 Boy Gonzales. Come in, boy! Anthony at Jerry Anthony, dito sa Recto Avenue, sarado na yung kahaba ng Recto Avenue mula dito sa AS Loyola sa mitapat ng University of the East patungo ng Menjola. At itong area na rin ng Legata mula Figueroa Street hanggang San Rafael Street ay sarado din. At depende ito sa pagdagsa ng ilang mga manggagawa na magsagawa ng kilos protesta ngayong araw ng manggagawa. At isinara na nga at may mga barbed wire na nakalagay dito sa mismong nakaharang na kulay dilaw. Ito ay bagong gawa lang to pero may barbed wire. Ito ay pinagawa ng MPD para sa mga magsasagawa ng kilos protesta dahil sa inaasahan nila sa libo yung mga magsasagawa ng mga pagkilos. At napatid na ito ay magsimula ang mga manggagawa dito sa Plaza Miranda o Siliwasan Bonifacio at pagmamatsa dito sa
Mendiola, iba't ibang grupo ng mga manggagawa ang naktakdang mag-rally dito. Si General Benigno Guzman, ang hepe ng Manila Police District, ay nagsasagawa ng inspeksyon dito sa lugar at kasama ang mga opisyal ng Manila Police District. At napakarami, bukod dito sa MPD na dineploy, may mga contingent galing ng region. Galing ng region ang andito ngayon sa kahabaan ng Recto Avenue. Bukod pa doon sa mismong Mendiola at sa area ng Ayala Bridge, pagbaba mo ng Carlos Palanca, marami ding police ang nakadeploy. At mamaya, magmamarcha na yung mga magagawa bandang alas 8 ng umaga. Galing ng Liwasa Bonifacio, magmamarcha sa Mendiola at dito ay magsasagawa ng kanilang mismong programa. Pero depende pa yan dahil mukhang hindi sila papahintulutan na Anthony Jerry na makatungtong, makaapak ng Mendiola. Dahil sa tapat pa lamang ng University of the East ay sarado na itong kalsada, kaya hindi sila makakapasok para makapagsagawa ng programa dito sa paanan ng Mendiola. Dahil sa ayon sa MPD ay hindi pinapahintulutan o pinubigyan ng mga permit para magsagawa ng rally ang iba't ibang grupo dito sa Mendiola. Yan muna ang sitwasyon namin. Makakausap natin si General Guzman. Siya yung bagong hepe ng Manila Police District at may kausap lamang sa telepono. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy. Oh, ikaw naman, Tumatero. Meron pa ba? Oy, congratulations nga pala sa mga sumali sa Tour of Luzon. Yan. Napanood ko yung video na binabanggit mo kong Batsero. Ang ganda. Ito pala ay project ng MVP Group. Oh, MVP si Group. Mr. Manny Pangilinan at Yes. sa pakikipagtulungan ng BCDA. Ni Chairman Larry Paredes. Nakita mo ba yung video? Ang ganda ng video. Ito. Ayun, tingnan mo. Tindi, oh. Hindi nga lang ako nahagip ng camera kong Batsero. Asan ka ba dyan? Wala naman ako dyan wala talaga. ka. Ano ka ma? Galing, oh. Ayan, Nakakatuwa yung binuhay nila MVP, ang Tour of Luzon. Oo. Nung bata pa ako, kinukwento ko nga kay mother pagbukas ko ng dyaryo, pag hawak ko ng dyaryo, ang tinitingnan ko kagad sports page. Sino ba nanalo nung stage sa ganito? Sino yung mga sumikat dati Sumikat nun, si Rolando Pagnanawon, si Espiritu, si Celeste. Yung mga sunod-sunod na laging nananalo. Si ang lalakas. Yung mga maliliit. Maliliit, maninipis ang katawan. Ang lalakas pumidal. Nakakatuwa niya yung mga dating tumututok sa Tour of Luzon. Ito baka hindi nyo pa alam. Binalik ko yan. At ang sinimulan dito sa 1074 o 1075 kilometer Great Revival of the Tour of Luzon. Nagsimula dyan sa Paway, hanggang sa Camp John Hay. Ito nga pala. Nag-stage 7 na pala akong Batsero. Ngayon, hanggang kailan ba ito? Meron daw 117 riders ang bikers ang kasama, 17 teams. Sabi ni Chairman Larry Paredes. Teka muna, meron daw kung Batsero, meron palang foreigner dito eh. Ang nangunguna daw sa parang sa overall ay ang Koreanong si Ju Dae-yong. Sino? Si Ju Dae-yong. Ju Dae-yong? Tour of Luzon. Siya ang nangunguna sa overall standing, pero sa stage 7 ang nanalo daw kahapon ay si Joseph Habinyar. Joseph Habinyar. Ayan.
Nakakatuwa lang na naalala Ayan, natin oo. na nakaraan yung bang may nagbibisikleta, madadaan sa mga bahayan, bubuhusan lang basta ng tubig na... Yung iba, inaabutan ng, tatakbo ng, aabutan ng tubig, na gano'n, ano? At saka dati, ang sponsor niyan, sigarilyo. Sigarilyo. Tingnan mo nga naman, no? Sigarilyo ang nag-sponsor sa ganitong... Habang ikaw ay nagbibisikleta. Oo. Ngayon, wala nang gano'n. Ayan, congratulations sa ating mga bikers. Ang lalakas, pumidal. Ayan, nakakatuwang panoorin. Ayan, mabuhay po kayo at thank you sa MVP Group for reviving the Tour of Luzon. Samantala, ano ba? Si RH52 Edniel Parosa ay may ulat din tungkol sa Labor Day. Ang Eastern Police District daw po ay magpapakalat ng katakot-takot na pulis. Diyan po sa Eastern Police District. Bakit daw? RH52 Edniel Parosa, Coming Edniel! Managayang araw ng paggawa, Jerry at Anthony, nakapwesto na rito sa ilalim ng EDSA Ortigas Flyover. Ilang mga tauhan ng Eastern Police District ngayong Labor Day. Katabi lamang ito ng EDSA Shrine sa border ng Mandaluyong at Quezon City na may mga nakapwesto ring pulisya mula naman sa QCPD. Nakikita rito sa aking kinaroroonan, truck ng mga pulis, sasakyan ng SWAT, kasama ng 2 truck ng bumbero at 2 ring mga ambulansya mula sa PNP. Bahagi lamang ang mga ito ng 1,679 na personnel na inihanda ng EPD sa pangunan ng kanilang officer in charge, si Police Brigadier General Aden Lagradete, para sa mga strategic area ng Pasig, Marikina, Mandaluyong at San Juan. Bagamat walang binabanggit sa partikular na pinaghahandaang pagkilos ngayong araw, kasama naman sa tungkulin ng EPD ay ang magsilbing reactionary standby support at augmentation o tulong sa Manila Police District o MPD sakaling kailanganin ngayong araw. Samantala, liban sa pag-anticipate sa mga Labor Day activities, inatasan din ng pamunuan ng EPD ang mga polis itong paigtingin na anti-criminality operations pero pasok sa rule of law proper procedures nang hindi naman sila maireklamo o mapulaan muli ng publiko. Ito sa Edniel Barrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you 52 Edniel Parosa. Ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik, 7:18 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:23 ng umaga, halos 19 na milyong senior high school graduates noong 2024 ang hindi nakababasa at nakakaintindi ng kanilang binasa. Ito po ang ipinresenta ng Philippine Statistics Authority o PSA sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education. Sa resulta ng 2024 Functional Literacy, Education and Mass Media Survey ng PSA, 79% sa mga senior high school graduate ay functionally literate o mga graduate na marunong magbasa, magsulat, mag-compute at umunawa. Nasa 21% naman ay hindi marunong magbasa at makaunawa ngunit nakapagtapos. Nakasaad din sa pag-aaral na 24.8 milyong Pinoy na may edad 10 pataas sa buong bansa ang may problema sa understanding and comprehension o hirap sa pag-unawa o hirap magproseso ng kaalaman. Lumalabas din na nasa 5.8 milyong Pinoy ang tinatawag na basic illiterates o mga taong no read, no write. Hindi ito senior high school pala kumbatsero. Ito'y general. 5.8 milyong Pinoy ang no read, no write. Pinakamarami sa mga illiterates ay sa Tawi-Tawi, Davao Occidental, Zamboanga del Sur, Northern Samar, Basilan, Sarangani, Western Samar, Agusan del Norte, Sultan Kudarat at Lanao del Norte. Ibig sabihin po, mayorya po nito sa mga binanggit kong probinsya ay nasa Mindanao. Sa ibang balita, itinanggi ng Malacanang ang kumakalat na memorandum na naglalayong patalsikin sa pwesto si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at palakasin ng ratings ni Pangulong Bongbong Marcos.
Gate ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, peke ang dokumentong ito at huwag basta paniwalaan kahit pa may pirma umano ni Executive Secretary Lucas Bersamin. It's fake. So wag po tayong basta maniniwala sa mga fake documents, sa mga dokumentong nagkakalat-kalat. Tandaan natin, uso ngayon ang fake news. Sa iwalay na pahayag, sinabi naman ni Executive Secretary Bersamin na walang katotohanan na nasabing memo at gawa-gawa lamang ito ng mga malisyosong grupo na gustong buwagin ang hanay ng mga kandidato ng administrasyon. Trabaho at sapat na pagkain pa rin ang nangungunang issue na nais ng mga botanteng Pinoy na tutukan ng mga kandidato. Bata ito sa pinakahuling survey ng social weather stations na isinagawa noong April 13 at 14 na kinumisyon ng Strat-based group. Sa nasabing survey, 93% ng mga respondents ay boboto ng mga kandidatong nagsusulong ng karagdagang oportunidad sa trabaho at food security. Sinundan naman ito ng maayos na healthcare system, karapatan ng mga manggagawa, paglaban sa kahirapan, pagkontrol sa inflation at equal access to education. Ipinagpaliban sa Mayo at 13 ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa Kadiwa Center sa Metro Manila mula sa original na petsa ng implementasyon sa programa na Mayo 2 o bukas. Kasunod ito ng apila ng Commission on Elections sa Department of Agriculture na pagkatapos na ng eleksyon ilunsad ang 20 bigas program. Ito'y para maiwasan ang mga akusasyong ginagamit ng gobyerno ang programa sa politika. Isang kandidato sa pagkakongresista sa Quezon ang dinisqualify ng COMELEC dahil sa aligasyon ng vote buying. Naku, nagsample na yung COMELEC, kumpatsero. Nagsample. Binaburan ng COMELEC First Division na pinamumunuan ni Commissioner Jaime Ferolino ang petisyon para i-disqualify si General Luna Town Mayor Matt Erwin Florido, tumatakbong congressman sa 3rd District ng Quezon. Ayon po sa mga petitioner, inimbitahan sila noong April 5 ng kinatawan ni Florido sa isang pagtitipon o kinatawan lang to ha. Oo. Hindi mismong si Florido. Inimbitahan daw po sila ng kinatawan sa isang pagtitipon at binigyan sila ng tig 1,000 piso na cash habang hinihingi ng alkalde ang kanilang boto sa pagka-congressman. Ayon sa COMELEC First Division, ang petisyon ay may merito at sufficient inform. Si Florido ang unang kandidatong na-disqualify ng division level ng COMELEC dahil sa vote buying ngayong 2025. Samantala, nakatakda namang iapila ni Florido ang naging desisyon ng First Division na anya ay isang uri ng panggigipit. Kinalampag ng Pangasinan Solon ang COMELEC at PNP kaugnay ng umano'y talamak na vote buying sa ika-6 na distrito ng Pangasinan. Sa liham na ipinadala ni 6th Congressional Representative Marlene Premicias Agabas kay COMELEC Chair George Garcia at PNP Chief Romel Marbil, ibinunyag nito ang anyay nagkalat na vote buying machine. Partikular nitong pinangalanan ng mga bayan ng Rosales, Balongao at Asingan. Gubunsod ito ng report na natanggap ng opisina ni Agabas hinggil sa anyay lantarang pagbili ng boto ng mga leader at supporter ng kanyang kalaban na si Gilbert Estrella, anak ni DAR Secretary Conrado Estrella. Git ni Agabas, bagaman ito'y isang open secret, walaan niyang ginagawang aksyon ang mga otoridad hinggil dito. Alas 7:29 ng umaga, maayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya. Mata na mabudiha. Gising na ba kayo? Nanindigan si Governor Gwen Garcia ng Cebu na hindi siya bababa sa kanyang pwesto. Ito'y sa kabila ng 6 na buwang preventive suspension order na inisyu ng ombudsman laban sa kanya. Giit ni Governor Garcia, labag sa election-related prohibitions ang suspension order laban sa kanya at wala rin daw itong sapat na approval mula sa Commission on Elections. Samantala, nagpasaklolo naman si Governor Garcia kay DILG Secretary John Vic Remulla sa pamamagitan ng pagkwestiyon sa legalidad ng ginawang pagsuspende sa kanya ng ombudsman. Arestado ng PNP CIDG ang 4 na Chinese national na sangkot sa smuggling ng 1.7 million pesos na halaga ng sibuyas sa Mexico, Pampanga.
Kinilala ang 4 na suspect na sina alias Shengren, Jiaolong, Wei at Dewen. Sino yung mga yan? Si Shengren, Jiaolong, Wei at Dewen. Yun, sila rin pala yan. Sila rin. Ayon sa PNP-CIDG, nakumpiska sa mga suspect ang 2 trailer truck na 40-footer shipping container sa isang bodega sa Barangay Laog sa Mexico, Pampanga. Idineklara ang naturang produkto bilang chicken karage strips o Japanese fried chicken, pero nang inspeksyonin na diskubring mga puting sibuyas na illegal na ipinasok sa bansa. Naharap ang 4 na Chinese sa kasong paglabag sa Anti-Agricultural Sabotage Act. Susunod! Dito po! Sino tong misis ng isang aktor? Okay lang daw na mambubae at pumatol sa bakla ang asawa basta may iuwing pera sa kanya. Ayun! Gipit na gipit. Gipit na gipit. Yan at iba pa sa pagbabalik ng 7:31. This time check is Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2! 2 por 2! Nabasa ko tong isang desisyon ng Korte Suprema, kumbatsero, bago lang. Ang desisyon po ng Korte Suprema na inilabas kahapon ay nagkukumpirma o kinakatigan ang hatol laban sa dating mayor ng Dapitan City, si Joseph Cedric Ruiz, dahil sa maling paggamit ng 1 milyong intelligence and confidential funds. Oba, Ibig sabihin, yun talagang pagkamali ang paggamit ng confidential fund, meron talagang ganon, ano? pwede kang masintensyahan. Kahit na ito'y hindi ino-audit, regular na ino-audit, pwede palang makasuhan talaga at mahatulan. Oo. Kaya ito pong... Saan yan? Ito ay sa lungsod ng Dapitan. Sa Zamboanga. 1 million. 1 million pesos lang to, pero siya po ay deklaradong guilty. Nako. Guilty beyond reasonable doubt. Siya po ay sinentensyahang makulong ng 6 years to 8 years at ang accessory penalty ay perpetual disqualification from holding public office. Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng ma-appoint, hindi rin siya pwedeng kumandidato sa kahit anumang posisyon sa gobyerno. Di ba ganyan din ang kinakaharap na problema ni Vice President Sara Duterte? Tungkol po sa confidential fund. Tingnan niyo po itong desisyon ng Korte Suprema na to na isinulat ni Justice Fernando. Ang sabi ng Korte Suprema, kumbatsero, ay ganito: a person's desire, ang pagnanasa ng isang tao to hold public office na makahawak ng isang posisyon sa gobyerno should not be based ay hindi dapat nakabase on selfish ambitions sa makasariling ambisyon to enrich oneself na magpayaman at the expense of the government, worse of the public. Sa pamamaraang sa gobyerno at ang maapektuhan ay ang publiko. Ang tindi nitong paalala ng Korte Suprema na to sa desisyong inilabas nila kahapon. Ang sabi pa ng Korte Suprema, a public post ang posisyon sa gobyerno is ay not hindi and should not be looked at hindi dapat natingnan as a lucrative business bilang mapagkakapirahang negosyo where the primordial mission is to make oneself abundant, na ang tanging at pangunahing layunin ay magpayaman and gain advantages at magsamantala for his or her own comfort para sa kanyang and sarili, satisfaction. para sa kanyang sariling kaligayahan. Ang tindi nito, napapanahon nitong sinabi ng Korte Suprema na to. Napakagaling ng basahin ko nga uli yung pangalan ng justice na nagsulat. Ang pangalan po nung ponente nito ay si Associate Justice Ramon Paul Hernando pala. Ramon Paul Hernando.
Oo. Ano yan, Kumbatsero. kumbatsero? Sa ano na? Supreme Court na? Supreme Court to. Supreme Court Ito na. po ay desisyon na So, ibig sabihin, matagal na- kinakatigan ang desisyon ng lower Ng court. lower court na hinatulan yung mayor ng, Dapitan sa maling paggamit ng kanyang intelligence fund. Oo. Matagal na siguro yan, hindi Matagal. nababanggit yan eh. Ito, Kumbatsero ay naging mayor siya 1998 to 2001 pa. Tinan nyo na, tagal ano. Ang sakit pa lang magsalita nito si Sir, si si Justice. Ito, huling talata na po na ating babasahin. Sadly, Nakalulungkot the presence of corrupt public officials na ang pagkakaroon ng mga magnanakaw na opisyal who continuously cling na patuloy na nangungunyapit like a leech na parang linta on their seats sa in public office sa kanilang upuan sa gobyerno. is a complete and utter travesty. There are undeserving public servants Mga who- hindi dapat na mga maging taga-gobyerno who utterly defied their oath and violated their duty na nilalabag ang kanilang mga sinumpaan at ang kanilang pangunahing tungkulin not only to the Constitution at hindi lamang sa konstitusyon but also to the public. pati sa mga mamamayan. Ang galing mo, Justice. Galing. Galing mo. Pahag Ano nga- ulit pangalan? Pahag nga, Justice. Si Justice Ramon, Associate Justice Ramon Paul Hernando. Ayan, Ramon Paul Hernando. Ramon Paul Hernando. Galing. Justice. Oo. Mabuhay ka. Mabuhay ka, Yan ang Justice. dapat na lagi nating ipinalalaganap at itinatatak sa isip ng lalo na ng mga humahawak, mga tumatakbo ngayon, mga kumakandidato pa lang o mga re-electionist sa kanilang posisyon na para bagang naging kanila na. May mga ganun eh. Parang inari May na mga nilang ganun eh. kanila. Oo. At tinuturing na negosyo. ang Ginawa- gobyerno. At maniwala kayo, ako ngayon nabubusit eh. May kausap ako nung isang araw nung isang araw at nakita ko kasi yung karatula, yung mga tarpaulin, parang kagagraduate pa lang ng high school, may gatas pa sa labi, pinapatakbo na nung ay nako. Sabi ko, ano ba to? Negosyo talaga ang politika. At ipinamamana. Ipinamamana ang politika. Talagang mabubusit ka eh. Ito pong paalalang ito ng Korte Suprema, nawa ay may tamaan dito, hindi lang po mga kandidato, pati na rin kumbatsero, ang ating mga mamamayan. Ang ating mga mamamayan. Sana po mamili tayo ng talagang karapat-dapat. Wala namang malinis dyan eh. Meron bang makatatayo dyan? Ako po, malinis ako. Yun ang nagiging katwiran naman ng iba eh. Lahat naman sila. Lahat naman sila eh. Pero makikita nyo naman siguro yung pinakagarapal. Yung pinakagarapal, nakikita Unahin naman man lang natin yun. Oo. Kahit yung mga pinakagarapal, wag na nating iboto yon. Yung ang galing-galing magsalita pero kitang-kita mo naman kung gaano sila kagarapal. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. 2x2. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baja, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Pangunahing balita sa showbiz. Uy! Tingnan mo nga naman si Colonel Jean Juan pala ay birthday ngayon. Ay, Colonel! Colonel Jean Juan, binabati ka ng buong Hogad family. Aba. Lalo na ni Captain Ed Mijares na ngayon ay nakamonitor sa 2x2 habang nagpapalipad ng kanyang helicopter. Ayun, iba naman. Maganda ba signal namin dyan sa helicopter mo? Captain Ed, maganda ba signal? Ay ganun din si Captain Ernesto Villa. Diyan sa Plaridel, yung meron siyang flying school diyan na kumbatsero. Sa Plaridel, Bulacan? Baka gusto mong Pwede bang masubukan yan? mag-training diyan sa CEO Masters Flying School. Ready raw ang kanyang mga chopper doon sa Plaridel, Bulacan. Yan. Magandang umaga pala kay Tatay Bonnie Aporo, kay Mantochi. Sabi ni Mantochi, hindi kaya nakuryente si Joey Salceda, baka fake yung letter na binasa niya. Ang hirap talaga ngayon, ano? Sobra, isip-isipin mong
nakagawa ng memorandum galing kay Executive Secretary Lucas Bersamin at pagkatapos kinalat ngayon ng mga DDS as para lang pakitain na palitawin na nagbababag doon sa Malacanang. Ang galing, kumbachero. Talaga. Sobrang galing pa naman nilang kumamada ng mga memo na ganyan. Kaya kaiingan tayo sa ganyan. di mo na alam kung sino nagsasabi ng Kailangan totoo. i-validate, check and double check. Yun. Sino kaya itong misis ng isang aktor na okay lang daw na nambububae na at mga patol sa bading ang asawa basta merong, iuwi sa kanyang pera. Ayun. Huhulaan na naman si Kuyang Boy Fabian. Kuya Boy Fabian, eto na, abangan nyo na. Andito si Tita Morley Alinio. Magandang morning! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi lang iniuwian ng pera. Madalas nag-aantay pa sa kotse itong si Mrs. Grabe. Totoo ba ito? Totoo. Habang ang kanyang mister na aktor ay namamakla o kaya nang mamatrona. Anong tawag? Namamakla. Namamakla. Nakakaloka si Super Mega Kabaliw. Okay lang sa kanya kahit mag-antay siya ng kung ilang oras sa sasakyan, basta't pagbaba ng kanyang jowang aktor, may pera na ito. Grabe naman ang pagkagipit niya, no? Oo nga, Sinuko na. Bakit ba ganyan? Ibang klase. Wala na bang mga offers yung mga yan? Mga projects? Walang project. Kaya nga itong aktor na ito napasubo na lang sa kung ano-anong trabaho. Dahil nga hindi nga siya nagkakaroon ng mga proyektong ngayon dahil na rin sa kanyang attitude. Ayan. Ma-attitude ito kapag ito ay nagkakaroon ng mga proyekto, maarte at kung ano-ano mga sinasabi. Laging late. Ayun. Ganun. Kaya natatanggal siya sa kanyang Unprofessional pala. Kaya naman, talaga namang ikinumpirma ng ating source na itong si Babaita, na itong asawa ni aktor, ay laging nag-aantay sa kanyang sasakyan kapag si aktor ay nakikipag-date na o nakikipagtsugihan sa kanyang mga naging kliyente. Ayan. Clue! Hindi ko kailangan bigyan ng clue ito kasi baka makulong ako at Bakit naman? Wala ka naman sinasabing masama. baka matulog ako sa rehas na bakal. Sa rehas na bakal. Wala ka naman. Artista rin ba yung babae? Hindi. Hindi. Kaya ayoko matulog sa rehas. Ayan ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino, babu. Nahulaan ka agad? Magaling namang humula yung isang... Ganon? Kahit walang clue, nahulaan? Hindi, binanggit ni Morley yung clue eh. Oo. Nabanggit, magaling ka talaga, Kuya Obet Imperio. Iba ka? Nahulaan? Nahulaan. Jerry Paha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ay! Engineer JC Ancheta. Wala ba tayong pasok dyan? Magandang umaga rin pala kay DOTR Secretary Vince Dizon. Ay, Secretary, napakasipag na mama niyan, ano? Secretary, mukhang umi-epekto na yung sa MRT mo, ha? Yung hindi na masyadong mahaba ang pila doon sa X-ray. Ngayon kaya kahit na libre, hindi kaya mahaba ngayon? Siguro naman yung mga pipila diyan, halimbawa magkaroon man ng pila, libre naman. Maghintay-hintay na kayong konti. Sa dami siguro, baka maghihintay kayo sa dami dahil libre ngayon, MRT, LRT1, LRT2, baka yung iba yung gagawin yung sinasabi natin, kumbachero. Magpamamasyal lang. Magpamamasyal, balik-balikan. Sabi, hindi pa ako nasasakay sa LRT. Bigyan nyo naman ng chance yung iba. Baka gusto niya rin na rin magpalit ng bubong ng bahay. Tama-tama, mainit ang panahon ngayon. Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Bilis ng oras.
Sana po ay ngayong walang pasok ay let's spend our quality time with our family. Iba yun eh. Iba Kahit yun. na nasa bahay lang kayo, gumana na kayo sarili nyong halo-halo. Oo, pwede naman, Oo. pwede naman yan. At saka ang pinaka-importante rito, kumbatsero, long weekend ito. Nabanggit ko ito nung ikay na-late nung minsan. Ha? Dahil ang Friday ay ipit sa holiday ng Thursday ngayon, Labor Day. Ayan. Yun po namang mga pupunta sa mga job fair ng DOLE, basta wag nyo kalilimutan yung mga papeles na kailangang dalhin. Mag-submit kayo ng resume sa napakaraming mga kumpanya. At yung totoo, ha? Ay, Yung totoo. Huwag yung dadayain ang inyong mga resume, yung mga curriculum vitae, o biodata. Yan, Huwag yung dadayain. Yung totoo. Totoo. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Sa ika-85 taon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Sama-sama tayo.